Ito ay isang uri ng insekto na sumisira sa mga halaman ng palay sa pamamagitan ng pagbor sa mga tangkay ng halaman at kumakain ng mga internal na tisyo ng halaman. Ang mga tanggang-tanggang ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa ani ng palay at maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mga sumusunod na impormasyon ay naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng tanggang-tanggang, kabilang ang uri, siklo ng buhay, pinsala, at paraan ng pamamahala. Uri ng tanggang-tanggang. May ilang uri ng tanggang-tanggang na sumisira sa palay, bawat isa ay may kani-kanilang katangian at distribusyon. Yellow stem borer, ang Sherpophaga incertules ay isang pangunahing peste ng deepwater rice, matatagpuan sa mga pook na may patuloy na pagbaha. Ang mga larva ng YSB ay kumakain ng mga internal na tisyo ng tangkay ng palay na nagdudulot ng pinsala sa halaman. White stem borer, ang Sherpophaga inotata ay isang mahalagang peste sa rain-fed wetland rice na may kakayahan ng pagdami at pagkasira sa buong sakahan. Striped stem borer, ang Chilos suppressules ay isa sa pinakamahalagang peste ng palay sa Asya na nagdudulot ng malaking pinsala na maaaring umabot sa 100% sa matinding infestasyon. Gold-fringed stem borer, ang Chilo orecilius ay maaaring magdulot ng pagkawala ng ani na umaabot sa mga 30%. Dark-headed striped stem borer, ang Chilo polycrisis ay isang malubhang banta sa industriya ng palay sa Australia. Ito rin ay sumisira sa mais, tubo, at trigo. Pink stem borer, ang Sesamia inferens ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa iba pang tanggang-tanggang at mas gusto ang tubo kaysa sa palay. Ito ay naglalagay ng mga itlog sa pagitan ng dahon at tangkay, hindi katulad ng iba pang species. Siklo ng buhay ng tanggang-tanggang. Ang mga tanggang-tanggang ay dumaan sa isang buong metamorphosis na may apat na magkakaibang yugto. Isa, itlog, karaniwang inilalagay ang mga itlog sa mga dahon o balat ng palay. Ang mga itlog ay lumalabas pagkatapos ng 4 hanggang 7 araw. Dalawa, larva, ang mga larva, o uod, ang pinakamalupit na yugto. Sila ay kumakain ng internal na tisyo ng tangkay, lumilika ng mga tunnel. Ang pag-unlad ng larva ay maaaring tumagal ng ilang linggo, depende sa species at kondisyon ng kapaligiran. Tatlo, pupa, sa huli, ang mga larva ay nagpupupa sa loob ng tangkay, bumubuo ng isang kakon. Ang yugtong pupal ay tumatagal ng mga 10 hanggang 14 araw. 4. Adult, pagkatapos ng pupal stage, ang adult moths ay lumalabas at nag-aalay, naglalagay ng itlog upang magpatuloy sa siklo. Karaniwan, aktibo ang adult moths sa gabi. Pinsala na dulot ng tanggang-tanggang. Ang mga tanggang-tanggang ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga halaman ng palay na nakakaapekto sa ani at kalidad nito. Dead hearts, ang mga larva na kumakain sa growing point ng mga batang halaman ay maaaring magdulot ng dead heart kung saan namamatay ang sentro ng tiller. Whiteheads, kapag ang mga larva ay sumisira sa mga halaman sa mas huling yugto, maaari nilang masira ang nagde-develop na panicle, nagdudulot ng whiteheads o mga empty o partially filled na grainheads. Stalk breakage, ang pagbuhol ng mga larva sa mga tangkay ay nagpapahina sa mga ito na nagiging sanhi ng pagkabali sa pamamagitan ng hangin o ulan. Secondary pests and diseases, ang mga tunnel na ginawa ng mga tanggang-tanggang ay nagbibigay ng entry points para sa iba pang mga peste at sakit na nagpapalala pa sa pagkawala ng ani. Paraan ng pamamahala para sa tanggang-tanggang. Ang epektibong pamamahala ng tanggang-tanggang ay nangangailangan ng isang komprehensibong pamamaraan. Mga uri ng halaman na matibay, ang pagtatanim ng mga uri ng palay na may katangian ng pagtibay laban sa tanggang-tanggang ay isang mahalagang hakbang sa pagbawas ng infestasyon. Mayroon ng mga nabuong mga uri na matibay laban sa tanggang-tanggang. Kultural na pamamaraan. Synchronous planting, ang pagtatanim ng palay sa parehong oras ay maaaring makatulong sa pagputol sa siklo ng buhay ng tanggang-tanggang at pagbawas sa pagiging matindi ng infestasyon. Stubble management, ang pag-aalis ng mga tuyong tangkay ng palay pagkatapos ng anihan at pag-aararo ng sakahan ay maaaring makatulong sa pagbawas sa bilang ng mga larva at pupa ng tanggang-tanggang na nananatili sa sakahan. Water management, ang paminsang pagtaas ng antas ng tubig sa baang sakahan ay maaaring magpababa sa pagkakataon ng pagkakaroon ng mga itlog at pagbawas sa kanilang pag-usbong. Nitrogen management, ang pag-a-apply ng pataba sa nitrogen sa iba't ibang pagkakataon at pagsumod sa mga rekomendadong dosis ay makatutulong sa pagminimisa ng pagdami ng populasyon ng tanggang-tanggang. Biological control, ang pagpapalaganap ng mga natural na kaaway ng tanggang-tanggang tulad ng parasitic wasps, predatory insects, at nematodes ay makakatulong sa pagsuppress sa populasyon. Chemical control, ang mga insecticides ay maaaring gamitin upang kontrolin ang tanggang-tanggang, ngunit dapat itong main-gatang ina-apply at ginagamit lamang kapag kinakailangan upang bawasan ang negatibong epekto sa kapaligiran.
Pagwawakas, ang tanggang-tanggang ay nagdudulot ng malaking hamon sa produksyon ng palay na nangangailangan ng integradong mga paraan ng pamamahala ng peste upang bawasan ang epekto nito. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga matibay na uri, kultural na mga pamamaraan, biological control, at maingat na paggamit ng insecticides, ang mga magsasaka ay maaaring epektibong pamahalaan ng mga peste na ito at tiyakin ang matatag na ani ng palay. Patuloy na pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga bagong pamamaraan ng kontrol ay mahalaga para labanan ang banta ng tanggang-tanggang at pangalagaan ng pandaigdigang produksyon ng palay.